ng BFF ko na ito daw ay tungkol sa 2028. Wala akong katotohanan na 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinusubukang maayos ang Marcos? Hindi yung kandidato si Senator hindi yung kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun yung kagustuhan ng ibang kampo na ang parehong magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Tama yung sinabi ni Atty. Lambino, 125 million versus 1 trillion, 125 million already accounted for by COA. Wala naman hong violation doon sa joint memorandum on confidential fund. Saan ho ba nanggaling yung confidential fund? Hindi ba ho sa Pangulo? Binigyan siya. Bakit siya binigyan? Dahil sa NTF-ELCAC na na-appoint siya at sinabi niya lately na ginamit niyang pag-check doon sa corruption sa DepEd. Kung saan na-discover kung sino nag-supply ng computer. Okay? Anong ginawa niya nung una siyang dumating doon? Yung computer ho, pinakiusapan niya ang AFP para ma-distribute. Kahit may obsolescence na dahil medyo luma, ginawa pa rin niya para makarating dun sa dapat paratingan. So yung ating saligang batas, katulad ng sinabi ni Atty. Lambino, klarado eh. Wala namang vacancy sa Office of the Vice President. Hindi ko maintindihan yan. Magtatawag kayo na pareho bumaba. Nasa Constitution ho, that Congress shall pass a law on succession. Nobody has tried filing that. I don't understand why. That Constitution has been there since 1987. Okay? So, kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the yellow, gusto nyo paltan? Hindi ba Constitution ninyo yan? Constitution ng dilaw yan. In total reaction to the Marcos years. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra constitutional? Kawawa na ho ang bansa natin. Ang ekonomiya ho natin ay bagsak. Hindi ho masaya itong darating na Pasko. Paulit-ulit kong sinasabi, pag pumunta kayo sa malls, wala hong namimili. Wala hong Christmas rush. Abay, tayo malapit na sa katapusan ng November. Hindi ho ba ang behavior ng consumer sa Pilipinas pagdating ng ganitong mga panahon ay talagang kabi-kabila na ang sale, kabi-kabila na ang tiyangge. Wala ho yan. Hinahawakan ni Juan de la Cruz ang pera niya para sigurado na may pera siya sa susunod na quarter o sa susunod na taon. Ganun hong kahirap ang buhay. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin sa kabilang kampo na sinasabi na dapat silang dalawa. Hindi ko rin maintindihan na kung bakit ang mga kaliwa ay nasa mesa pa na makikipag-bargain. Parang ang panahon na yon ay tapos na. Diba? Respetuhin ho natin yung proseso. At respetuhin natin yung saligang batas na yung mga dilawan ang gumawa. Maganda ba yung saligang batas? Hindi ho. Nakikita natin yung problema. Pero makuha natin pagbabago, napakahirap kong baguhin. Bakit? Kasi parating nila sinasabi, ayaw namin mabago yan. Paano ho tayo uunlad? Kung tayo'y nakaangkla dun sa salita at espiritu ng 1987 Constitution. Sinabi ni Atty. Lambino, napakadali sa ibang bansa na